Kasi nakita niya halaga. At kahit saan mo siya daling estado sa buhay, kahit yumaman siya, kahit na siya ay mag-ibang bansa, hanap-hanapin niya to eh. Babalik at babalik siya rito. Marami pong kilala na ganun. No? Hindi man sila naging master guide, pero naging pathfinder sila. Bumalik at bumalik sila sa church kasi hinanap nila to. Hindi man sila nagtuloy sa master guide, sumuporta naman sila. Financially, at kung ano-ano man. Okay? Dahil isa po ko sa buhay na patuto na nangyari sa akin ito. Ano po ibig sabihin? Ako po ay naging pathfinder sa Manila Central, kung saan doon member si Master Ed Edward. Sa church, sa school, talagang gusto ko ito. Yun ang talagang, kaya bawat camping nun, kahit maliit pa ako, sinasabi na yan akong sumama kahit tayo ng magulang ko. So ito yung namulat ko, nakita ko yung mga trainer namin. Gusto ko maging ganyan. Basta gusto ko lang maging ganyan. Hindi ko naisip na harap tatayo sa harapan nyo ngayon. Kasi ang dami ko natutunan, tuwang-tuwa ako. Dumating sa point ng buhay ko na para bang mas nagustuhan ko yung activity sa labas. Bakit? Kasi dumating sa point na hilig ko kasi activity na labas. Na-enjoy ko yung activity sa labas. Na-enjoy kong mag-community service kasi ako po naging na-in-charge sa isang foundation, sa ABS-CBN Foundation noong time na yon. In-charge sa medical relief operation o sa mga ganong community services. Na-enjoy ko yun, nagustuhan ko yun. Uwi ako sa bahay, kumuha lang ako ng gamit gabi, tapos alis na. Tapos, ilang araw, di ako uwi, balik, gano'n. Na-enjoy ko yun. So, ibig sabihin, mas gusto kong naglilingkod. Kaya lang pinaglilingkuran ko, hindi sa church, hindi ginagamit ko yung mga skills ko, mga nalaman ko kasi nag-lead din ako ng youth organization sa Red Cross yun. Tsaka doon, meron kami youth organization. Nagagamit ko yung skill ko sa first aid, kasi ako po yung instructor sa first aid. So, nagamit ko. Kaya lang siguro sabi ng Panginoon may kulang. Kung saan mo nakuha, dapat bumalik ka doon. So, ang Panginoon ang gumawa mismo ng senaryo, ng pagkakataon na bumalik ako sa church. Okay? Kasi na-enjoy ko na eh. Okay na ako rito. Nagsisimba rin ako. Pero pagkatapos ng simba ko, wala na ako sa hapon. Balik ako doon sa work ko kasi may mga operation kami, Sabado. Sabi ko, parang hanggang sa dumating sa opportunity, in-approach kami ng teacher doon sa school, sa Caloocan, kung saan ako member na magturo kayo ng pathfindering. Kasi kailangan namin ng tagapagturo. Pinag-isipan ko yun. Sabi ko, pag nagturo ko, hindi ko magagampanan ito, ganyan, dami ko inisip. Pero nanalangin ako eh. Yun yung first time na time ako nanalangin. Pagkat di pa ako master guide noon. Pero nakita nila yung skills namin sa pathfindering. Marurunong pala ang mga anak mo sa ano eh. Sabi ng mga doon sa church, magturo kaya sa amin yan. Pero lobas na sa ayoko na pag yung pinag-usapan. Hanggang sa siguro, ang Panginoon nag-udyok sa gumawa ng paraan na nagising ako one time, kailangan kami dito. Hanggang sa yun na. Nagturo kami ng pathfindering, tuloy-tuloy. And then, doon ko nakita na-realize ng Panginoon gumawa ng paraan para magbalik ako dito. Hanggang sa, hindi ko napansin na, yun na, pagkatapos ginawa na akong Pathfinder Director sa church, nag-Master Guide training na kami, dumating sa point ng Master Guide training ko na parang konti lang kami, pero mas konti kami na na-invest. Pero dumating sa point nag-give up na ako, parang ayoko na. Parang nahihirapan ako, parang gusto ko nang bumalik sa dati, parang, kasi pinupuntahan ako ng mga kasama ko meron tayong ganito, ganyan. Sabi ko, sige, pupunta ako. Hanggang sa pumunta ulit ako, tinuloy ko ulit yun. Pero yung pa rin, ang hatak ko, hinatak pa rin ako ng Panginoon pabalik. Hanggang sa, to make the long story short, yun na nangyari. Hanggang sa, na-invest kami ng Master Guide na maraming struggle na pinagdaanan, na ilan lang kami na-invest, pagkatapos dumating sa point na parang, ang bigat ng Master Guide. Kasi, ang daming expectation sa amin. Sabi ka nun, oy, invested Master Guide na yan. Pag-sermonin mo na yan. Bigyan mo ng part ganito, ganyan. Sabi ko, ganun pala yung pagiging Master Guide. Nakala nila, alam namin lahat. Jack of all trades daw. Lahat, ang bigat ka ako. Sabi, parang parang hindi ko gusto. Ang daming ina-expect ng church member sa amin. Kasi yung investiture namin, witness ng buong church yon. Special kasi dalawa lang kami na-invest. 5 kami. 2 lang. Tapos ang aming pang-speaker at investing officer, si Pastor Jesse Acosta, ininom namin sa kasal. Yun, pag nag-officiate ng investiture, yung matindi. Parang kaming inoordinahan. Binigyan niya talaga ng emphasis kung ano ito, ganyan, ganyan. Binigyan niya, pinakita niya sa church yung value ng pagiging Master Guide. Kung anong mangyayari sa church na walang Master Guide, kung anong buhay ng church na walang pathfindering.
So naintindihan ng church member kasi hirap na hirap kami nung mag-explain eh. At saka mag-promote, mag-encourage na mag-join kayo para hindi na kami dalawa until na nagsalita siya. Doon naintindihan. And after investiture, ang daming kumamay sa amin, nag-congratulate sa amin. Ganun pala pagiging master. Sana gusto ko rin sa susunod ganyan. Doon nila na-appreciate. Kaya laki na expectation nila. Kaya yung mga sinabi sa amin ng investiture ay gusto kong ibahagi sa inyo para maramdaman nyo, kayo mismo, at lahat ng member natin to, ano itong ministry na pinasok nyo at ginagawa nyo ngayon. Hindi nyo ba alam itong youth ministries nagdaan sa matinding pagsubok or marami itong pinagdaanan. Ang team nyo, Courage to Stand. Way back 1879, ang church natin noon ay bago pa lang kasi 1863 tayo na balik nyo sa una. 1863 tayo officially na-establish. At yung mga panahon na yon, ang nag-lead sa ating ang na-involve sa ating church ay mga matatanda. Pero ang ating mga pioneer, mga founder natin, medyo bata. Si Ellen White, si James White, medyo bata-bata pa yan. Nung panahon na si John Andrews. Yan. Kaya lang, may mga church tayo rin sa lugar na Amerika na ang nag-lead talaga, na-lead sa mga church ay mga nanay, tatay ng mga senior citizens. Hanggang sa napansin nila na yung mga kabataan ay parang nagsisimba, wala na. So concerned sila sa mga future ng iglesia. Ano mangyayari? Bago pa lang ng church, pero mukhang hindi natin naihanda ang future ng church. So ang gawin natin, kumausap tayo ng kabataan para matulungan tayo paano ma-involve ang mga kabataan sa church. Nakita nila yung dalawang kabataan sa katawan ni Luther Warren at Henry Fenner. Isa siyang 14 and 17 years old na mga bata, na kabataan. Sino sa inyo ang 14? Wala, ako lang. 17. Okay. So, ganun sila kabata na kinausap. Siguro yung mga batang sa panahon natin ngayon, kung mga magulang kakausap ng 14 and 17, baka hindi nila gagawin kasi wala namang alam yung mga yan, magsi-cellphone lang yan. Iba na lang. Doon hindi. So, kinausap sila. Sabi, meron kaming concern sa kabataan. Ano po yun? Gusto namin ma-involve kayo. Paano kayo makakatulong sa amin? Paano nyo matutulungan ng church? Kasi sinabi nila yung sitwasyon, kung ano mangyari. Kasi nga, kailangan meron tayong mga kabataan na tutulong sa amin para yung ministry ng church magpatuloy. At ito ay hindi mahinto. Kumbaga ay yung mga plano natin na gawain sa church ay may tutuloy o may gaganap. Hanggang sa, sige, ano pong gagawin namin? Tulungan nyo kami, involve ang mga kabataan. So, binigay sa kanila yung task na yon at sila'y natuwa, kaya sila'y naglalakad sa isang, kasi yung Michigan nun, parang country living ka, hindi pa sa city. So, nag-usap silang dalawa, sabi, pinagkatiwalaan nila tayo, no? Ngayon, ang tanong, paano gagawin natin? Hindi natin alam, oo nga, no? Paano gagawin natin? Kasi, sabi ng dalawang ito sa mga magulang, alam niyo po, kami pong dalawa, hindi na concern namin eh. Nagsisimba kami, nakitili namin yung mga kabataan. Yan ang aming concern, paano kami makakatulong sa church, kami mga kabataan. So tama-tama kami kinausap nyo. Sabi ng mga tama-tama kayo kinausap namin. Sige, yan ang inyong pag-iisipan ngayon kung paano gagawin. Ang habang nag-usap sila, sabi nila, hindi natin alam ang gagawin. Ang gawin natin, manalangin tayo. Kaya pumunta sila sa isang lugar, sa tabi ng ganyan ang itsura. Nanalangin sila sa ilalim ng puno, hinilingi ng guidance ng Panginoon sa kanilang responsibility na tinanggap. At sa kanilang panalangin, sila ay ginabayan ng Panginoon. At yung kanilang pagkakaluhod, yun yung nakarecord sa ating church. Kung tinuro sa inyo yung church history at Pathfinder history, 1879, March yun. No, yun yung pagkakaluhod nila, doon na-organize, ni-record yun ng General Conference. Yun ang record na-organize ang First Youth Society sa buong mundo. Kaya kung pupunta kayo sa Hazleton, Michigan, hanapin niyo po yung mga Adventist na kapatid natin doon. Tanungin niyo kung saan yung exact na lugar na lumuhod si Luther Warren and Henry Fenner. Tuturo nila sa inyo, makikita niyo meron doong marker, stone marker, nakalagay sa exact ng lugar na yun. Doon lumuhod si Henry Fenner at Luther Warren. Year, March 1879, isang 14 and 17 years old. At doon nagsimula sa lugar na yun ang kaunahan ng Youth Society. Kaya pagkatapos nila manalangin, tuwang-tuwa sila. Feeling nila, alam na nilang gagawin, sinagot ng kanilang panalangin. Tinawag nila yung kanilang mga kaibigan lalaki, 8. Nag-meeting sila. Next slide. Ito pala. Ano yung pipindutin ko? Tama ba?
itong araw, no? Ayun. Tinawag nila, nag-usap sila, tapos nag-commitment sila. Ayan. Nag-commitment sila. Tapos anong mga ginawa nila? Yan yung mga ginawa mo na nilang mga gawain, mga ministry. Ngayon nakita ito ng mga babae. Sabi ng mga babae, bakit kayo lang? Di ba kami pwede sumama? Nag-meet sila sa bahay ni Luther Warren sa ilalim. No? Sabado, pati Friday. So sabi nila, sige, pag-uusapan namin, pinag-usapan muna nila. Kung ito yung mga babae, later on, nag-join ng mga babae. Sinali na nila. So yun, nagsimula. At doon nagsimula, then sumunod doon ay marami ng mga youth society na nag-exist sa paligid nila. Iba-ibang pangalan kasi wala pa. Okay, ang first po na conference sa US na nagkaroon ng youth department ay ang Ohio Conference. Wala pang GC. Ang GC nagkaroon 1901. Sa Sabbath School pa, 1907, yung youth department officially na-organized. So, pagkatapos nun, sabi ni Ellen White, kailangan natin magbuo ng isang committee, na yung committee na yon mag-aaral kung kailangan ba natin magkaroon ng youth department sa General Conference. Kasi dumadami mga kabataan na may activity sa bawat iglesia na ito'y dapat i-cater ng General Conference. Pero tapos yung committee na yon, in-appoint nila si Luther Warren ng pangunahing committee. Pinag-aralan nila, nag-survey sila sa lahat. Habang nangyayari yun, in-assign nila si Flora Flammer na Sabbath School Secretary, kasi secretary yung tawag sa mga director dati, na kanyang pangunahan muna ang youth. So Sabbath School yung hawak niya. And then, yung after mga ilang years, 1901, ilang taon, after 6 or 7 years, no, meron ang committee na to, meron ng resolution and recommendation. Sa kanilang mga pag-aaral, nag-decide ng committee na to na we recommend to create a youth department. So agad-agad nagpatawag ang General Conference ng special session para sa mga kabataan sa Switzerland. Para lang yun ang kanilang agenda. So doon nila in-approve na magkaroon ng youth department. In-appoint nila na ang tao na ba tayo magano? Ito ba yun? Ayaw eh. Sige, pindot pa. So yan sila, nung nag-mature na sila, pioneer of Adventist Youth Ministries. And then next, hanggang sa in-appoint nila, yan yung mga sinabi ko kanina, 1907, GC Council, sa Switzerland, in-approve ang formation ng youth department. Inelect nila si Milton Kerr, isa siyang educator or teacher, with na director, na secretary ang tawag doon, ang kanyang assistant si Matilda Erickson, na sila ang mag-lead ng youth department. Okay? And then the rest is history. Kukwento ko sana yun, kaya matagal na kwento yan. Next time, kapag may time kayo na ma-invite nyo ako regarding sa Pathfinder history, kukwento ko sa inyo yan. So, yan ang kanilang napiling pangalan, Seventh-day Adventist Young People's Department of Missionary Volunteers. Napakahaba. In short, tinawag nilang MV Department. Tapos yung church ay MV Society. Sa Pilipinas, ang first na AOA Society ay nakita noong 1912 sa Pasay. May kwento din yan. Makwento ko para may idea kayo. No? Si Robert Caldwell, kailan si Robert Caldwell? Yung first pioneer sponsored ng General Conference na missionary dito sa Pilipinas. One time nasa Pasay area siya Sabado. Nakita niya sa isang church sa Pasay, hindi sinabi kung saan, pero tingin ko doon din yung sa Pasay lang. No, around Union. Na may nakita siya mga kabataan na nag-service, nag-worship Sabbath afternoon, 3 o'clock ng hapon. Tapos nakita niya mga 25 na youths yun. Nireport niya sa General Conference. Kaya nang nirecognize sila noong 1912 na First AOA Society. Sa kabilang banda, sa bandang San Pablo, 1912 din, nandun naman yung isang missionary na Amerikano, napadalo siya, na-invite siya magsimba sa isang malaking church sa San Pablo. Nakita niya, mga 200 na kabataan, nag-attend ng youth program, hapon, alas 3 din, Sabado. Tapos in-invite siya mag-sound worship, pagka sa mga activity na masunod na niya, siglang saya. Nakarating din sa General Conference yung report na yon. At yun ay nirecognize ng General Conference. Yun yung mga history ng ating youth society at tuloy-tuloy yan. Hanggang sa, ayun na, nagkaroon tayo ng Pathfinder Club program noong 1949 na ito in-approve. Kaya ngayong taon, mag-celebrate tayo ng 75 years ng Pathfindering worldwide. So may mga highlights pa yan eh. Kasi isa sa maraming highlights o maraming kwento sa ating church history, bukod sa ating church history as a whole, yung youth department. Kasi bawat kwento dyan meron. Paano tayo nagkaroon ng neckerchief, ng logo, ng song, ng pledge and law, may kwento din yan. Okay, next time, kwento ko sa inyo yan. Ngayon, yung dalawang kabataan na to, because sila ay
nanalangin sa Panginoon at sila in-encourage ng Panginoon, tinulungan sila para pangunahan ng youth department. No? Yung kanilang pananampalataya ay doon sila dinala. Kung ano tayo ngayon. Kung wala sila, at kundi dahil sa kasigasigan, ang dalawang kabataan to, hindi sila in-encourage at hindi sila nanalangin, walang guidance ng Panginoon, wala tayong AY ngayon. Wala tayong programa sa kabataan ngayon. So isa sila sa mga taon na tinatawag natin ng mga panahon na yun ay, ano inyong team? Hindi nila alam yung team na yun, pero siguro yun ay pumasok rin sa isipan nila. Pangalawa, kilala nyo to, tao na to? Sige, next. Kilala nyo yan? Yan yung binanggit kaninang pangalan eh. A man who refused to carry a gun. Next. A lifesaver hero. Next. A conscientious objector. So, none other than Desmond Doss. Alam niyo yung kwento niya? Napanood niyo siguro yung Hacksaw Ridge. Okay, si Desmond Doss ay napanood niya na hindi ko na kukwento kung ano yung buhay niya. Basta siya yung bata, maliit pa lang siya na bata, ang gusto niya ay maglingkod. No? Maging sundalo. Kaya lang na-confuse siya one time kasi nakita niya yung tatay niya, sinaktan yung nanay niya using a gun. Okay. So parang na-trauma siya. Tapos nakita niya, merong picture sila sa bahay na nakalagay 10 commandments. Na-focus siya ron sa thou shalt not kill. Sabi niya, nakita niya, tatay niya parang papatay. Pero nakalagay sa Bible, thou shalt not kill. Hindi ko na isa-isayan ha, putol-putulin ko na. Hanggang sa, sabi niya, gusto kong maging military, gusto kong maglingkod, gusto kong maging sundalo, pero ayokong humawak ng baril. Ayokong pumatay. Ang gusto ko tumulong. Kaya siya, nung bata siyang maliit, naging skilled siya sa first aid, sa non-tying. Dahil nung time na yun, siya ay naging pathfinders kagaya natin. Yung skill niya sa first aid, sa bandaging, yan ay natutunan niya sa pathfinders sa kanilang church. Hanggang sa pinapractice niya ito, hanggang sa dumating sa point na may na-aksidente, tinulungan niya, sabi niya, na-practice niya yung kanyang napag-aralan. And then, nagkaroon ng pagkakataon na nanawagan kasi nung time na yun, maggigera. So sa US, yung mga kabataan, pag tumutok ka sa edad na 16 ba, 18, i-enlist ka sa military. Nagpa-enlist siya ron. Pero parang ayaw ng tatay niya eh. And then gusto niya. Kaya nung nandun siya, dumating sa training, binuli siya kasi ayaw niyang humawak ng baril. So marami siyang pinagdaanan. Diba? Nag-court martial pa sila. Binugbog siya. So maraming pinagdaanan hanggang sa yung case niya nanalo sa Judge Advocate General Court at siya'y pinayagan na mag-training sa pagsundalo pero hindi hawak ng baril. Ang role niya as a medic. So yun ang naging buhay niya. Kaya ang isa sa highlight ng buhay niya noong May 5, 1945, Sabbath afternoon. Before that, marami silang rescue na ginagawa. So siya pumupronto sa taas din. Nagpunta na po siya rito sa Philippines noong World War II. Isa siya sa pinadala rito ng US as a medic. Okay? Tapos yung pinaka-highlight ng buhay niya, doon sa Okinawa, Japan, doon sa Hacksaw Ridge na tinatawag. Diba? Na before that event, napagod siya kasi kare-rescue. At nakita ng mga kasama niya, gagano siya ka-dedicated sa kanyang ginagawa. Nakita yung passion niya. Okay? Nakita na talagang seryoso sa ginagawa niya. Imagine, nakyat nila yung ganyan. No? Nakita yung hirap niya. Kaya, nung time na binubuli siya, at nakita yung kanyang dedication, napalitan yun, lahat humanga sa kanya. Lahat tumulong sa kanya, lahat na-appreciate siya. Hanggang sa napagod din siya. One Sabbath, May 5, 1945, may operation sila. Hindi na-expect ng mga kasama niya na siya ay sasama. Where's Desmond? Sabi nila, Sabado ngayon. Kasi kada Sabado, kahit nasa battlefield sila, nag-excuse siya. Naghanap siya ng church, magsisimba siya. Kung wala siya makitang church, magkukulong siya sa kanyang quarter, magbabasa siya ng Bible. Ultimo, Bible niya nga tinago ng mga kasama niya. Nakita lang yung Bible niya after ilang years. Wala na siya sa gera. Diba? Yun galing sa asawa niya. And then, di nila na-expect, nung May 5 na yon, lalabas si Desmond Doss sa kanyang quarter na may mga bandage pa. Kasi, ang dami niya rin naging casualty sa katawan. Ang dami niya rin nagkaroon siya ng fracture dito, sugat dyan. Halos mamatay na siya Diba? Yung granada, ginawa niyang baseball. Diba? So, hindi na na-expect na sasama si Desmond. Nakita na lumalabas si Desmond Doss.
Sabi niya, sama ka ba? Sabado ngayon, sabi niya. Hindi. So, mas gusto niyang tumulong. Dahil yung pagtulong ay, ano yun? Yun ay bahagi ng ministry niya sa Panginoon. So, yung time na yun, yung matinding bakbakan. Hanggang sa akala nila, patay na si Desmond Dos, gabi na eh. No, nakita na lang nila, may mga bumababang injured na mga ano dyan, na nare-rescue. Hanggang sa, nakita na lang nila si Desmond Dos ang pinababa, injured siya. So, hanggang sa, binilang nila, bakbakan sa taas, nagigera, tapos siya nagre-rescue, ultimo kaaway, hapon, ni-rescue niya. Diba? Saka ba makakita ng ganon? Kaaway, i-rescue mo. Diba? Muntik na siyang patayin ng kaaway, pero ni-rescue niya. So, hindi lang kanyang kasamang Amerikanong mga sundalo na rescue, pati mga hapon. Kaya, yung Hacksaw Ridge, pag nakita nyo rayo, napakahirap ng buhay doon. Napakahirap umakyat, bumaba. At saka talagang, kung hindi ka trained, talagang hindi ka magsusurvive. Hanggang sa matapos yung mission niya doon, tinignan nila yung mga, binilang yung mga na-rescue niya. Actually, ang nasa record ay 73 ata. Pero actually, sabi ng mga kasama niya, mahigit doon yung kanyang ni-rescue. Nasa 300 plus. Pero hindi pa kasama doon, isang araw lang ata yun eh. Iba pa yung mga nakaraan. So, ang ibig sabihin, ang dami niya. Hanggang sa nakarating sa kanilang, sa kanilang headquarters sa US military, nakarating sa White House, hanggang sa, itsura niya nung siya, puro tama. Yan. Isa sa mga naging ginawa niya na pang-rescue doon, yung bowline or Desmond Dos na. Yung bowline, ginamit niyang pang-rescue kasi pag wala na silang mga stretcher, ang ginagawa niya, tali. So, naghanap siya ng tali. Sabi niya, natutunan lang tayo yung pathfinding. So, ginawa niya para mag-lower ng mga pasyente mula sa Hacksaw Ridge pababa. So, na-recognize ng kanyang ng US military ang ginawa kasi nakarating sa Malacanang, sa White House. At siya kauna-unahang inawardan na isang non-combatant na consensus objector na sundalo ng anong award ito? Medal of Valor. So, asa niya? Ayun ay inawardan siya ng White House ni President Truman. At alam niyo ba, sabi sa kanya ni Truman, di bali nang di ako maging presidente, mas gusto ko pang magawa yung ginawa ni Desmond Dos. Mas gusto ko pang makuha itong Medal of Honor na to kaysa maging presidente. Kasi mas matindi pa yung ginawa niya. I would rather have this medal than to be the president. Kasi mas matindi pa yung ginawa niya sakripisyo kaysa pagiging sakripisyo sa presidente. Okay? At alam niyo ba, noong time na yan, si Desmond Dos naging celebrity. Marami siyang mga naging guesting sa TV show sa US. Marami ring sponsor na dumating sa kanya. Nakita kasing lifestyle niya eh. Vegetarian siya. Meron siyang sinasaka na farm. So, anong gamit mo dyan? So, sira yung sasakyan niya. Wala siya, marami sa kanya nag-supply ng mga gamit sa farm. So, ibig sabihin, nagbuhay mayaman siya. Pero lahat ng yun ay kanyang ginamit sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa dumating sa point na si Desmond Dos, tumanda, naging buhay ng patuto siya. So, kada event sa US ng mga kabataan, Kapuri, in-invite siya para mag-testimony at makita kung gano'ng katatag ang isang pathfinder na to, ng banal na spiritong kasama niya at ang kanyang encouragement na magpatuloy sa gawain. Yun ang tumulong sa kanya para siya ay manatili at patuloy na gumawa sa gawain ng Panginoon bilang isang sundalo na hindi humawak ng baril. So, posible pala yun. Hanggang sa nung namatay siya, pinatayon siya ng statue doon sa US. Okay. Next. So, meron tayong mga kagaya rin ni Desmond Dos na nasa Bible. Diba? Sino yung mga yon? Kung kilala niyo si Daniel. Si Daniel, the courage to not to give in. Dumating siya sa point ng kanyang buhay na kailangan niya mag-decide. Bakit? Kasi yung mga nainggit sa kanya, nagbigay ng batas sa hari na kung sino man ang mahuhuling nananalangin sa ibang Panginoon, bukod lang sa hari, ay anong gagawin? Dadali sa lion's den.
So yun ang naging problema ni David. Pero dahil doon, hindi siya natakot. Nanalangin pa rin siya sa Panginoon. At dahil sa pananampalataya niya, dumating siya sa point na talagang yung pananalangin niya ay nagpahamak sa kanya. Ano nangyari? Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Siya ay niligtas sa lions den or sa bunganga ng mga leon. Pangalawa, hindi lang lalaki, pati babae, si Queen Esther. Alam niyo yung mga naging sakripisyo ni Queen Esther, no? Na ginamit siya ng Panginoon para ma-save yung kanyang mga kababayan. Dahil lang sa mga paratang na mali kanila. Sino pa? Si David. Imagine, isang shepherd boy haharap sa isang malalaking hayop at mihit doon, umarap siya sa isang malaking tao na si Goliath. Shepherd boy ka noon, ano kayang edad ni David noong time na yon? Naharap ka sa isang higante. Diba? Antindi naman noon. Diba? So sa panahon natin siguro ngayon, hindi natin magagawa yung ganun eh. Yung mga naging karanasan nila, na nanindigan sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kagaya ni David, ni Esther, ni Daniel, at isa pa si Moses. Si Moses, ilang taon siya nawala sa Egypt, tapos pinababalik siya ng Panginoon. Harapin mo si Pero, kausapin. So parang tumanggi siya, parang Lord, parang wala akong lakas na loob na humarap doon. Tsaka, basta stranger na siya doon. So ang Panginoon ang gumawa sa kanya, nag-encourage sa kanya hanggang sa sinunod niya, yung mission sa kanya ng Panginoon, hanggang sa mailabas niya yung bayan ng Panginoon sa Egypto. At bukod doon, gusto ng Panginoon na magpatuloy ang mga Israelites, no? Sa kanya, na makarating sa lupang pangako na pinangako ng Panginoon. Sino yung ginawang leader ng Panginoon, kasunod ni Moses? Si Joshua. No? Si Joshua ay isang, kung titingnan natin siya, hindi siya born leader eh, no? At isa siyang tao na magaling sumunod. Pero hindi niya naisip na siya tatalaga ng Panginoon na next na leader ng Israelites. No? Maraming pinagdaan ng struggle si Joshua. Kaya, buti na lang, may mga tao sa paligid ni Joshua na tumulong sa kanya. Kasi nung time na binigay sa kanya pang responsibilities, ay nakita nila na kailangan ni Joshua ng tulong. Kailangan natin encourage siya, palakasin. Dahil siya magiging leader natin eh. At ang leadership ay napakahirap. Lalo na nung time nila, no? Iba-ibang itsuri ng tao, iba-ibang ugali. Kapag nag-influence sa mga Egyptian, lahat tangay na. So, isa sa naging problema niya ay yung kanyang pagiging leader, nakapalit ni Moses. Sabi, Joshua heard God's command to take the land and God's promise he will surely win. And his encouragement, be strong and courageous. Later on, however, Joshua found out why he would need strength and courage despite the guarantees of victory from God. He needed strength and courage because leadership will be difficult. So, alam ng Panginoon na mahihirapan si Joshua pero siyang gumawa ng paraan. Ang sabi niya, be strong and courageous, for you shall give the people possession of the land that I showed to their fathers to give them. So nangako sa kanyang Panginoon, natutulungan kita, poprotektahan kita, magpatuloy ka. Dahil yung inyong mga pinangungunahan tao, the people that he had led were weak and sinful. Kung ikaw isang leader na mahina at pinangungunahan mo ay ganun din na tao, ano kaya mangyayari sa leadership? Ano kaya mangyayari sa iyo? Ano kaya mangyayari sa kanila? Kaya sabi ng Panginoon, only be strong and very courageous. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Sumunod ka lang. No, kung ano sinasabi ko? At ikaw ay magtatagumpay.